Hello mga ka-backyard, good morning po sa ating lahat. So ngayon, ang share ko sa inyo is paano gamutin ang sipon ng ating mga alagang manok. O yung alaga nating USLK na nagkakaroon ng sipon. So, ibabahagi ko sa inyo kung ano ang ginagamit kong gamot na mabisa sa ating mga selkie na may mga sipon. So, wag na nating patagalin mga ka-backyard, start na tayo. So, ito nga pala yung USLK hen ko na nagkakaroon ng sipon. So, habang nagpapakain ako ngayon dahil umagang-umaga po dito sa amin at nagpapakain ako sa aking mga alagang manok. So, may napansin ako mga ka-backyard na nagkakaroon ng sipon ng aking isang breeder. So, ano nga ba ang palatandaan na mayroong sipon ng ating alagang manok o alagang USLK? So, ang palatandaan po kapag ganito po ang ilong niya. Ayan. Yan. Kapag parang mayroong mga tubig at saka pag inaamoy po natin is medyo mabaho po ang ilong niya. At saka matamlay po siya. So, ito po ang palatandaan na may sipon ang ating alagang USLK. So, kapag nagkakaroon ng sipon ang inyong alagang USLK mga ka-backyard, advice ko sa inyo, huwag nyong patagalin para hindi lumala ang sipon, dahil kapag tumagal po baka hindi na po maagapan ng gamot at mamatay po yung alaga ninyo. So kapag nakita nyo agad na mayroon siyang sipon, so una nyong gawin, dapat hugasan nyo muna ang kanyang ilong, katulad sa gagawin natin ngayon. So hugasan ko po muna ang ilong sa aking USLK na nagkakaroon ng sipon para malinisan po. And then pagkatapos ko pong hugasan, ibigyan ko na po siya ng gamot. So ayan mga ka-backyard, nag-start na ako maghugas sa ilong ng ating USLK na nagkakaroon ng sipon. So ganyan na po yung ginagawa ko, kumuha ko ng tubig. Tapos tinanggal ko yung mga nakadikit na balahibo sa kanyang ilong at saka yung medyo namasa-basa na sipon sa kanyang ilong. So ganyan na po ang gagawin natin. Dapat linisan muna natin ang ilong ng ating manok pag once nagkakaroon sila ng sipon. And then pagkatapos niyan, ipasok nyo ang inyong kamay sa kanilang ilalim ng tuka. So hagod-hagod yun ng konti para makuha nyo yung sipon nila doon, dahil meron pong sipon dyan na nakatago. So kukunin po natin yan mga ka-backyard para hindi mahirapan sa paghinga ang ating manok na nagkakaroon ng sipon. So ayan, dapat dahan-dahan lang, hinay-hinay para hindi masaktan ang ating manok na may sipon. So ayan, tapos ko nang nakuha ang mga sipon o yung mga balahibo na nakabara sa ilong ng ating alagang USLK. So ito nga pala yung tablet na ginagamit ko sa aking mga alagang manok na nagkakaroon ng sipon. So ang pangalan po sa tablet na to, Amtil. So maganda po ito sa ating mga alagang manok, lalong-lalo na sa ating mga manok na may sipon, dahil hindi po naapektuhan ang pagkain nila. Meron kasing ibang mga gamot mga ka-backyard sa sipon is naapektuhan po ang pagkain ng ating manok. So pagkatapos nating magbigay ng gamot, so kinabukasan hindi po sila kumakain ng marami dahil nga medyo iba po siguro ang lasa sa gamot na ibinigay natin. Ngunit ang Amtil mga ka-backyard is napakaganda po sa ating mga alagang selkie na nagkakaroon ng sipon. At saka wag din ninyong isama ang inyong manok na may sipon sa mga manok na walang sipon para maiwasan natin ang pag-spread ng sipon sa kanila. So dito na magtatapos ang video natin mga ka-backyard. Maraming salamat sa panonood.